Pinas, itong si VP Sara. Wag ho kayong gumawa ng chismis. Wag ho kayong mag-imbento ng kaso. Wala hong inciting to sedition at wala hong grave threat na sinabi si VP Sara. Baka meron ding Mary Grace Piatos. Meron ding mga McDonald's. Baka meron ding Jollibee. Kasi nga, ang concept, kaya madaling nakawin yung confidential funds, ang concept doon, pwede ka maglagay ng aliases. Kasi on the claim na pinoprotektahan mo yung identity ng asset. Ito pa rin. Ito pa. Niyayabang nila sa kanila daw yung proyekto ito. When I was councilor, nagkaroon ng groundbreaking ceremony last October 2022. Nandun ako. I was invited among the elected officials that were invited during the groundbreaking. That was October 2022. Barely 4 months after na naging vice president si Inday Sara Duterte at naging pangulong itong si Marcos. So nagtataka ako kung paano si Marcos mismo nag-umpisa. Kita mo, mga taga-Davao, nagtatanong, nagtataka, paano ka nagkaroon ng proyekto? Anak ka ng tipakalong ka talaga, Kamusta? Bigyan nyo muna kami ng matinding patunay. Yung rocket ship nyo ay nakarating na ho sa Kalawakan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo sa Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Masamang balita ho. May post ho dito. Aarestuhin anumang oras, VP Sara faces possible arrest warrant as DOJ criminal case moves forward. Ayon yan dito sa post ng Pinoy, showbiz. Hindi natin alam kung makatotohanan ba to. Pero babasahin natin, At syempre, papasadahan natin itong mga tigabong mga balita, So, simulan natin, Ito yung nakakainis, nakakarindi. Ito yung hindi magandang balita para sa ating lahat na naniniwala dito kay VP Sara. So, ano pa? Meron pa tayong bibigay na video sa inyo. Itong muntik ng, alam niyo yun, yung kahapon na nangyari na muntik ng sikuhin, muntik ng tamaan yung mukha ni former congressman na defensor dito sa nangyaring pagpipigil magsalita sa harap ng media. Yan ho ang papasadahan natin. Pero andyan po yung join button. Pumindot ka na sa dulo ng ating video. Siyempre yung shoutout segment natin. Aarestuhin anumang oras, VP Sara faces for possible arrest warrant as DOJ criminal case moves forward. Ano ba ito? The possibility of an arrest warrant against Vice President Sara Duterte is again drawing attention as the National Bureau of Investigation. Ano ba nilalaman ito? Paki-explain nga natin sa wikang Tagalog para mas maintindihan natin lahat kung ano yung nababalitang ito. Hindi natin na nalaman bakit gusto nilang ipa-aresto si VP Sara. Meron pa hong mga umuusad na impeachment dyan sa Senado. Pero alam nyo naman, yan ang gusto nilang gawin dito kay Vice President. Ito yung sinasabi dito, ang posibilidad na pagkakaroon ng arrest warrant laban kay VP Sara ay muling pinag-uusapan habang patuloy na sinusuri ang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Kaugnay ng mga umano'y pagbabanta ni Duterte laban kay President Ngagba at asawa nitong si Bakokang at pinsan nitong si Balulong. Nagsampa na ang NBI ng reklamo na may kaugnay sa grave threat at inciting to sedition. Nako, totoo ba yan? Diba nga hindi na yan na tinuloy? Chismis ba ito? Wag mo kayo magpapakalat ng chismis,
Gayunpaman, wala pang kumpirmadong ulat na may isyong arrest warrant laban kay Vice President Sara Duterte. Karaniwan, kinakailangan muna ang tamang proseso sa korte at pagkakaroon ng probable cause bago maaaring maglabas ng warrant of arrest ang hukuman. Ito, kung itutuloy ito ng DOJ, malaking katanungan ho sa inyo. Ano ho ba ang gusto niyo? Alam naman namin na pakawala kayo ng amo nyo eh. Di ba? Kaya kayo nagsampa ng ganyang kaso kay Vice President Sara Duterte. Alam namin na talagang gusto nyo hindi makaupo si VP Sara sa 2028. Yan ay kung maniniwala sa inyo ang universe. Nakatakda na ho. Umupo bilang presidente ng Pilipinas itong si VP Sara. Wag ho kayong gumawa ng chismis. Wag ho kayong mag-imbento ng kaso. Wala hong inciting to sedition at wala hong grave threat na sinabi si VP Sara. Mapaggawa kayo ng kwento. Alam niyo ba yung gumagano pag nagsasalita, interviewan na kayo ng tipaklo tapos gagawa kayo ng istorya. Alam namin lagi kayong high. Dahil isa lang kayo. Kaisa lang kayo ng panggulo nyo. Kaya wag ho kayong mag-iimbento na mayroong sinabi si Vice President Sara Duterte na grave threat, na may pagbabanta. Kwento nyo sa pagong, baka magkaintindihan kayo. Ito, nakakarende. Ito. Alam nyo yung nangyari kahapon na kitang-kita sa camera na muntik na tumama sa muka ni former Congressman Defensor itong kamay ng isang BJMP. Alam natin mataas na official ka, pero hindi nyo dapat ginaganyan. Tandaan nyo, bilog ang bola. Hindi naman tatsulok yan bilog ho ang bola. Diba? Kaya nga may kantang habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Pero baligtarin natin ang kwento. Pag umikot ang bola, hindi laging bola para sa inyo. Umiikot ho yan, kaya nga bilog Pag yan ang umikot, fly by, bye. Marami ho magpa-fly by. Bye for now, Philippines. See you in the 6 years. See you in 6 years. Ganon ang mangyayari sa kanila. But anyway, ipasok na natin. Ito ho, yung BJMP officer na to, mahiya ho kayo Mahiya ho kayo sa mga pinaggagawa nyo. Ginawan lang ho ng kwento yan si Senador Marcoleta at si former Congressman Defensor. Tandaan nyo, wala hong kaso yan. Ginawan ho ng kwento ng amo nyo kung amo nyo man sila. Yung pagbumurahin. Pwede ho, isa lang Isa lang. Isa lang nang Patuloy na natin to. Pasok na. Ang BJMP warden, Yan. dapat po imbestigahan nyo yung jail guard nyo na pinagbuhatan ng kamay si former Congressman Mike Defensor habang nasa custody niya. Abay, hindi ho yan excusable. That's not excusable. The ground po yan for dismissal is violence and harm against a person detained deprived of liberty. Meron pa nga tayo mga United Nations Convention yan Maliban na po sa admin case dyan na aside from the BJMP rules, meron pa sa Civil Service Commission na mga rules sa administrative complaints. Pwede rin po yung criminal case. Kaya dapat po warden sa BJMP dyan sa Payatas Rizal, please investigate this jail guard who laid a hand and not only with the intent to harm but with the full intent to humiliate a former congressman of this republic under his custody. We demand an investigation, warden. I visit your detention facility. I visit it almost every week.
And if that's the kind of jail guards you have, then not only the persons with deprived of liberty are at risk, also their families are also at risk. Hindi porkit nandiyan nakadetain si Congressman Defensor, iba na ho ang trato nyo pagdating. Hindi naman ho akusado. Hindi ho pa napapatunayan. Nililitis pa lang yan. At saka mali ho yung trato nitong BJMP na to. Masyado kang paepal, boss! Masyado kang alam mo yung gusto mong magpakilala? Ang kapal din na ho, no? Huwag kang masyado magpakilala at huwag kang masyadong maepal. Mali ho yung ginawa mo. Bigla mong sinunggaban. Hindi ho tataka si Defensor, anak ka ng tipaklong ka. Kung ano man ang posisyon mo, nakakahiya ka. Sabihin ng mga kamag-anak mo, kaibigan mo, para kang tanga. Sorry for the word, Kasi mali naman ho yung ginawa. Parang dadambahin, nakita natin sa video eh. 'Di ba yung action niya hindi ho kaaya-aya. Hindi ho magandang tignan. Dahil lang ho may media at parang gusto magsalita si former Congressman Defensor, ganyan na ho ang gagawin mo. Pipigilan mo magsalita. Ano kayo? Kayo na ho ba ang may hawak ng daigdig? Mga kakagigil na ho kayo. Tandaan nyo, konting kemot na lang, 2028 na. At yung amo nyo, tagilid na ho kahit sino i-endorso. Baka ho, pagdating ng panahon, sasabihin nyo, nagtrabaho lang kami. Kami ay mga soldier lang at tagasunod. Gawin nyo ho ng naaayon at tamang pagtingin sa mga bawat individual. Huwag ho kayong swapang sa kapangyarihan. Di ba? Ano ginawa niya? Muntik ho tumama yung kamay doon sa mukha ni Congressman Defensor. Itong BJMP officer na to. Di ba? Gawin mo lang na maayos sa trabaho mo. Di mo kailangan sunggaban at sumunggab. Napanood nyo ba yung video? Nakakarindi ka. Baka mamaya, mga kamag-anak mo, maka Duterte, masampal ka ng mga tsuhin at tsahin mo. Baka mamaya, nanay mo, maka Duterte, pagsabihan ka. Huwag ganun. Masama yung ginagawa nyo. Panggigipit yun. Dito tayo mapunta. Anak ka ng tokwa. Meron ho ditong lumalabas. Paldo rin pala ito si Bojing. Bojing, ang tindi mo Pumapaldo ka rin pala. Meron ho binunyag si Congressman Irice patungkol dito sa pagnanakaw. Nauugnay na pera. Meron din palang confidential fund. Antibay mo, boy! Medyo makapal din ang mukha, ano? Tapos, sinisilip nyo lang yung mga kalaban ng amo mo. Yung kalaban nyo. Eto, pakinggan mo. Kinanta ka na ho. Kinanta ka ni Congressman Irice. Lalo na nung 2025, for example, si Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice. Ayan. Meron siyang 350 million na confidential funds. Nag-request siya kay Saldico ng additional. Kay Saldico talaga. Kay Saldico, may request siya 1 billion 150 million additional. So, for 2025, meron siyang 1.5 billion for the first time in history na ang Secretary of Justice may 1.5 billion na confidential intelligence fund. Oh no! Ang lupit mo! Mukhang ulo, mukhang paa! Kalupit pala nito, no? Hindi nyo na mauubos yan, boss. Ngayon, nakikita namin kung sino ang malamang na ang mga alam mo, mahuhuli ito sa bibig. Mahuhuli rin ito pagdating ng tamang panahon. For sure, dito na ito magkakabit ng spring. Pag-upo ni Bibi Sara, pag-upo ng mga Duterte, pag-upo ng mga alyado ng Duterte, posible magkaroon to ng sakit-sakitan Oo. Pero
Hindi papayagan ho ng mga lalong-lalo si Senator Marcoleta. Si Defensor. Eto, mahilig kasi ito magpa-aresto. Pinapahanap niya si Bato. Pagdating ho ng takdang panahon, malalaman nyo kung ano yung mga pinaggagawa nyo. Doon lang tayo sa katotohanan, boss! So, hindi lang pala ang, kumbaga, in-appoint ng presidente, in your words, Para protektahan magtakaw? ng presidente. Si Boy, kumbaga, si Ombudsman Remulla din ay May stake confidential dito. funds. So it's ako naniniwala ako na pag binuksan mo lahat ng mga confidential funds, baka meron ding Mary Grace Piatos, meron ding mga McDonald's, baka meron ding Jollibee. Kasi nga ang concept, kaya madaling nakawin yung confidential funds, ang concept doon, pwede kang maglagay ng aliases. Kasi on the claim na pinoprotektahan mo yung identity ng asset. Kita nyo? Maski ito si Erice, alam, pwede kang maglagay ng aliases. Bakit sa hearing ni BP Sara, ayaw nilang pumayag? Sino daw si Mary Grace Piato? Sino daw to si Andy Lim? Sino daw to si kung ano-ano? Utot nyo! Kulay blue. Kaya nga yan, may alias para hindi mabunyag kung ano yung sino-sino ang nilalaman at kung sino-sino yung karakter sa confidential fund. Kaya tama yung sinasabi ni Erice. Ano sabi dito? Ang confidential fund ay pondo ng ahensya. Nino! Wow! Humirit pa kay Saldico. Wow! Wow! Ang tibay nyo! Nakakagigil. Nakakaupo more! So, ayan narinig nyo. Hindi naman nanggaling sa atin yan. Hindi nanggaling sa atin yan. Nanggaling yan kay Erice. Na itong mamang ito, ay meron hong natatago 1.5 billion pesos! Sarap konting drama, konting kembot, inapoint paldo! Kaya hindi niya ho kayang, makasuhan at kasuhan ang kanyang amo. Magkakaroon ho ng laglagan to the max. Pag pinaimbestigahan yan at tuluyang makasuhan, itong si Balulong. Yan ang malaking katotohanan dyan. Anyway, punta tayo dito kay Atty. Sal Panielo. Atty. Sal Panielo, para matapos ang korupsyon ng pambansang pondo, dapat nang i-abolish yang kongreso na yan. Wala na hong magagawa. Wala namang nagagawa, di ba? Inuubos lang ho nila ang kaban ng bayan. Yan ang malaking katotohanan dyan. Kaya mas maganda sa maganda, magkaisa na ho ang sambayan ng Pilipino. Ipa-abolish na yung kongreso na yan para wala na hong magnakaw. Bakit? Hindi ba kaya ng national government patakbuhin kung may kongreso o wala? Bakit? Hindi ho ba kaya patakbuhin ang infra na may kongreso o wala? Sa mga kongreso lang ho na uubos ang kaban ng bayan, tandaan nyo. Ubos ang pera. Walang ititira hanggat hindi nalilimas. Mangungutang pa nga di ba? Nakanantowa ka, Rudy, Atty. Sal, i-booking mo silang lahat para magkaalaman na at sana, pag-usapan na i-abolish na ho yung kongreso na yan dahil dyan ho nagsisimula ang nakawan. Para matapos ng lahat yan, i-abolish mo na ang Kongreso. Abolish ng Kongreso. Either you abolish Congress or you cut the access to members of Congress ng pera ng bayan. Or, karoon ka na isang matinong presidente na pag pinakairaman ng Kongreso, dito ka agad. Binanggit po ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nabuo daw itong tinatawag na Senate Leadership Fund matapos daw maalarma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa malalaking budget insertion sa DPWH. Aniya, layunin daw nung isama
sa panukalang budget itong mga priority project ng mga senador upang maiwasan yung pagbabawas o pag-aamyenda sa pondo ng DPWH. Noong 2023, Attorney Sal, sinabi ni Bunoan na halos 88% o 62.77 billion pesos ng pondo para sa foreign assisted projects ang nabawasan at ang mga ito kasama nga ng ibang dagdag na alokasyon ay naging bahagi ng libo-libong inserted projects. Gayunman, Yan. aminado Oo. pa rin si Bunoan na hindi naging matagumpay itong sistema dahil nga nagpapatuloy pa rin yung mga budget insertions nung 2024 at nung 2025. At batay sa affidavit niya, umabot sa 13.29 billion pesos yung Senate Leadership Fund noong 2024 at humigit kumulang 21 billion pesos noong 2025. At may minimum na 500 million umano para sa bawat senador habang hindi bababa sa 1 bilyon ang para sa Senate President at mga pangunahing committee chairperson. Sa kabila ng layunin nga maiwasan yung insertions, lumalaki pa rin daw yung mga dagdag sa proyekto ng budget. Pero ang nakapagtataka nito, Attorney Sal, sa panig naman po ng Malacanang, sinabi na walang alam daw si Pangulong Ferdinand Marcos Nako, Jr. Yan ang napakakasinungalingan. Todo-todo kasinungalingan. Alam ho yan ng Pangulo. Talagang utos yan. At sila-silang mga nandyan ang makikinabang yan. Totoo yan. Di ba? Kaya nga, tumakbo ng pagkapolitik na nakanatipak lang naman. No? Sino bang hindi magnanakaw na politisyan? Sige nga. Gagastos ho ba yan ng sandamakmak na pera sa kandidatura nila kung hindi ho magnanakaw yan pag nanalo na? Ganun lang ho kasimple. Huwag na natin lukuhin ang ating mga sarili. Puro magnanakaw yan, magnanakaw. O, iba lang si Tatay Digong, iba si Bibi Sara. Ayan, yung hindi mga magnanakaw at yung alyado ni Bibi Sara at ni Tatay Digong, yan ang mga hindi magnanakaw. At itong mga to, yung gobyernong ito, palibot sila ng mga Yan sila. 'Di ba? Kaya nga may nagsiwalat na eh. Totoo yung sinabi ni Bibi Sara. Pinagliligiran ng sindikato. Ang alin? Kayo na bahala magtuloy. Ternosal, birahe! 24 bilyong leadership fund na inilaan sa DPWH para sa mga senador dahil ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung alam daw ng Pangulo itong naturang sistema ay hindi niya ito papayagan, aniya magiging or maaring palihim na ginawa itong mga kasunduan at maging si kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon ay wala daw kaalaman dito. Sa testimonya naman, or balikan po natin yung testimonya or sa sinabi ni dating Secretary Manuel Bonoan na yun nga ay sinabi niya na ito'y ginawang sistema ng administrasyon para nga maiwasan itong mga insertion sa ibang ahensya, lalo na sa DPWH, Attorney Sal. Ang mga pagtataka lang nito, alam natin lahat ng karakas ng mga magnanakaw na yan. Kunyari, ang paandar niyan, kunyari, sasabihin, kayo na, Senado, dyan na natin, baka ubusin ng Congress ang pera. Utot nyo, Blue. Huwag nyo kaming paglulukuhin. Alam namin, lilimasin nyo ang kaba ng bayan. Mangungutang pa kayo. Diba? Mangungutang pa sila. Hindi na kayo nakontento, mga ungas kayo. Mangungutang pa kayo. Ang tibay nyo magnakaw, harap-harapan. Konting hiya naman o. Konting kahiya naman o. Para naman o sa mga, tawag doon? Baka mabilaukan ho kayo. Nakanantokwa ka. Attorney Sal, parang magkaiba yung pahayag nung dating secretary ng DPWH at nung Malacanang. Alam nyo naman yung payaso ng Malacanang. Napaka number 1 chismosa niyan. At hindi lang palengkera daw sabi ni Aling Ledesma, mahilig daw yan sa ganyan. Lahat ng sinabi, walang katotohanan. Yun, yung payaso ng Malacanang. Attorney Sal, birahin mo nga yan. Sino ba yan? Si Clareng. Ano pong reaction ninyo dito, Attorney? Unang-una, ang presidente, hindi ko pwedeng hindi alam lahat siya. Tama. Sa kanya nagsisimula yung budget. Number 2,
siya ay may veto power. Kung makalusot sa kanya, ibinabalik naman sa kanya yan. So kung hindi siya complicit, hindi siya kasama sa kalokohan, ibibito niya yan. Yan. So hindi niya nga binibito eh. Tama. Number 3. Alam mo mga presidente, kahit na sinong opisyal, pag merong pumuputok, nandun ka agad ng tanggi. Siyempre tatanggi, ano aminin. Kaya nga sinasabi natin, para matapos ng lahat yan, abolish mo na ang Kongreso. Yon. Abolish ng Kongreso. Either you abolish Congress or you cut the access to members of Congress ng pera ng bayan. Or, karoon ka lang isang matinong presidente na pag pinakairaman ng Kongreso, dito ka agad. Ganun. Kaso hindi eh. Kasabwat nila yan, Atty. Salpanielo. Malamang sa malamang. Oh, dyan sila nabubuhay. Sarap ano? Ang sarap! Habang ang kababayan natin nalulunod na ho sa baha, habang ang kababayan natin gutom na ho sa kahirapan, sila naman, tain-tai ubusin ang kaba ng bayan. Di ba? Dito tayo. Inubos na nga ang kaba ng bayan, pati pa naman proyekto ni Tatay Digong, inangkin pa. Natatandaan nyo ba yung Davao project? Yung village project? Inaangkin ho. Sa kanila daw ho, kay BBM daw ho yun. Ayun ang sabi sa balita. Pinagmamalaki ho yun. Ng kampo ng, yung tagapagsalita. Si Palingkera. Laging pinagmamalaki. Doon daw yun. Sa amo niya. Samantalang may nagpapatunay ho na taga Davao. Mga taga Davao na ho ang nagsasalita dito. Kaya ikaw, Aling Klaring. Saan na yun? Ay, wait lang. Ito pala. Nauna, tuloy siya. Nagulat ako. Kala ko nag-play mag-isa. Ito yung pinagmamalaki at niyayabang ni Klaring. Sa amo daw niya. Ano katunayan nyo? Ito nagsasalita taga Davao. Ang hilig nyo talaga umangkin ng mga project. Ano? Wala na nga kayong may pagawa. Yung subway daw sa ilalim ng lupa, hanggang ngayon hindi pa makita ang liwanag. Meron pa silang pasaring. Yung basura gagawing energy. Isa-isa lang. Paliparin nyo muna yung rocket ship. Tsaka yung flood control, yung mga barko, yung 5,500 flood control, ayusin nyo muna. Bago kayo magsabi na naman ng panibagong kwento. Yung rocket ship, hinihintay namin sa 2027. At yung subway, hinihintay rin namin kung makakakalahati na ho ba. Hanggang ngayon, puro kwento pa rin. Ito pa. Niyayabang nila sa kanila daw yung proyekto ito. When I was councilor, nagkaroon ng groundbreaking ceremony last October 2022. Nandun ako. I was invited among the elected officials that were invited during the groundbreaking. That was October 2022. Barely 4 months after na naging Vice President si Inday Sara Duterte at naging Pangulong itong si Marcos. So nagtataka ako kung paano si Marcos mismo nag-umpisa. Kita mo, mga taga Davao, nagtatanong, nagtataka, paano ka nagkaroon ng proyekto? Anak ka ng tipakalong ka talaga, Kamusta? Bigyan nyo muna kami ng matinding patunay. Yung rocket ship nyo ay nakarating na ho sa kalawakan. Please lang. Bago naman kayo makaisip ng mga guni-guni nyo. Yung mga pangarap nyo, yung mga panaginip nyo, hindi pa ho magkakatotoo yan. Pero ang pagnanakaw nyo, totoong-totoo. Yun! Doon kayo magaling sa pagnanakaw. Pero yung ganito, wala ho pa kayo natatapos na proyekto. Meron na ho ba? Kayo, tatanungin ko. Ano ho ba ang nalaman nyo na may natapos na hong proyekto itong amo nila? Itong Singagba.
Meron na ho ba? Pakitype sa komento. Andiyan po yung comment section. Pakitype kung meron na ho ba kayo nakitang proyektong natapos. Ang pagnanakaw, sagadan. Pero proyekto, nakanantokwa. Yung ang GR Neta na sinasabi hindi na babahain eh. Isang buwan nakalipas, umapaw na naman sa bahay. Woohoo! Eto pa, akinin pa itong pabahay ni Tatay Digong. Ng naturang proyekto na matagal na po yang naumpisahan noon pang 27, basta panahon yun ni Mayor Inday Sara Duterte. Oh. Originally, it was really the plan of the city government of Davao to our local shelter plan. So, nagtataka kami bakit inangkin ng administrasyon ngayon, no? Siguro dahil pumasok sila. Gusto nila na maki-partner ang city, no? Parang pipirma ata, gusto nilang pumirma ng memorandum of agreement si Mayor Baste for the 4PH program ni Marcos, which hindi namin sinang-ayunan. Tama! Kasi sabi namin, project namin yan at kailangan naming tapusin. Pero lumalabas na pinipilit nila na gusto nilang ipasok yung 4PH. Makakasama natin Grabe, ngayon no? ang Antindi talaga itong kampo ng mga DivIL. Diba? Proyekto na may proyekto, manghihimaso kayo. Aangkinin nyo. Wow! Kagaling, ano? Ayan. Meron ba ho kayong natutunan? Meron ho ba kayong komento sa ating video for today's vlog? O, itong komentary natin. Mapipikong ka lang. Diba? Wala na ho silang magandang nagawa sa sambayan ng Pilipino. Ito ba, puro pa panggigipit. Kaya kung umabot ka sa dulo ng ating video ito, ako naman ho ay maglalambing. At kung meron ho kayong suggestion, nandyan lang po yung comment section. Pwede ho kayong magkomento. At balikan ho yung video natin kanina. Sa mga hindi ho nakakatanggap ng mga notification, ganito lang ho ang gagawin nyo. Baka kasi bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakaka-subscribe, andyan po yung subscribe button. Pindutin mo, meron kang makikitang bell at meron sa taas doon, all. Para ho may notification ka araw-araw. Wag ho kayong magtataka, baka sabihin nyo, Kuya Guds, wala ka naman video eh. Meron ho tayo araw-araw. Ang gagawin nyo lang, halungkatin nyo lang ho si YouTube kasi minsan, madamot sa katotohanan. Minsan lang hindi kasi yung algorithm nga naman. Yun ang binabantayan nila eh. Pero ang katotohanan ho, meron tayong video. Hindi tayo nawawala ng video. Everyday's video meron tayo. Kaya eto na. Yung shoutout segment natin. Makinig. Marinig. Mula kay makinig tapos hindi mo pala nabasa agad. Kay Marvin Caballero, shoutout sa iyo. Mampasita, special mention ka. Shoutout po sa iyo. Elma Aguilar, Vigera Vlogs. At doon sa anak ni Mampasita, shoutout sa iyo. Ma'am Karen Panganiban. Zayray Vlog, shoutout po sa inyo. Jose Ismael. Sunny Perez, Master Carlo, Winnie, Likes, Ray Ligwatan, shoutout po sa iyo, sir. Ma'am Malu, Survivor Mix Vlog, Dodong Bueno, Elsa Heat Mercado, shoutout po sa iyo, ma'am. Mansing Lu, Maria Luisa Nupak, shoutout po sa iyo. Felix Bea, Felicitas Francisco, Julio Maga, Aida Alora, Lynn Taro, shoutout po sa iyo. Jelly Agunoy, Gloria Trillanes, Ma'am Malu again, Mild, shoutout po sa iyo. Dabo ng mata natin. Desren Fernandez, shoutout po sa iyo. Sabina Castillo, Nestor Cañeles, Silverio Lago, Happenings from 75, shoutout po sa iyo. Maloy Castellano, Antonio Payagan, Roel, Leo Gabiosa, Fatima Pellegrino, Stanley Mañol, Arthur Biag,
Elma Aguilar again, Ma'am Karen Panganiban again, Ruby Andrew, Peter Halaman, shoutout sa iyo, sir. Zero Cam, Carlos Malyaso, Juanita Ebro, Rosita Nuwas, Toriana, Jeff Aguilar, Wilfredo Tobias, Mild sa Saldan, shoutout po sa iyo, Rocky Abizo, Peter Halaman again, Numita Sapo, Flor de Lisa Diaz, Jude Guerrero Velez, Ma'am Karen Panganiban, Maria Santos Sr. Salamat po sa pag-join sa ating komunidad. Meron siyang star dito. Atencio Elmer, BBS Las Vegas, Bella Alvaro, Jennifer Dacoy, Edcom Cho, Simeon, shout out po sa iyo Ernesto Dolar, Natalia Guerrero Bines, Loma Ben Mendoza. Yan, kung umabot ka sa shoutout segment natin, ako ho'y maglalambing. Please like and share nyo ang video natin hanggang sa muli, bukas morning. Oo, agahan nyo dahil maaga rin tayo mag-upload bukas. Bye-bye!